Hi guys, this is me again, Albert Rana. For today, pag-uusapan natin o ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang inyong dapat inuming gamot o ano nga bang mga gamot na dapat nyong alamin at malaman na pwede nyong inimin without you know what else guys. But bago ang lahat, I'm back. So ito nga na po, 'di ba? Nag-intro tayo kanina. So pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga dapat natin malaman sa tinatawag natin nga tulo or gonorrhea na tinatawag. Siyentipentong taguri na tinatawag tungkol sa gonorrhea. So, pang-uri na tinatawag or uri ng sakit. Uri ng sakit na tulo sa kalalakihan o kababaihan. At ano-ano nga ba ang mga gamot? Kasi marami nagtatanong sa akin, ano nga ba daw ang gamot sa tulo? Ano nga ba ang dapat nilang gawin dahil nahihiya sila sa kanilang mga magulang sabihin. Kung ako sa inyo guys, syempre nakakahiya talagang sabihin or ah, itanong sa inyong nanay or inyong mga kapatid, kamag-anak. Huwag po kayong mahihiya kasi po need po nating ipagamot or patingnan sa doktor. Ito po ay gonorrhea or tulo na tinatawag na infection galing sa pakikipagtalik na nakukuha ang tulo. So, ano nga ba ang sintomas sa kalalakihan? Pagdaranas ng kirot o hapdi sa bayag o titi tuwing iihi. So, pagnanana ng titi or ari ng lalaki o makirot makirot o pagkirot. Pagkirot na pag-ihi minsan ay hindi na talaga or hindi na talaga makaihi. So, andyan na yung lalagnatin ka, ah, iba't ibang kaso na yung iyong mararamdaman dahil nga sa matindi ng infection na dinaranas. So, makalipas ang ilang mga buwan o taon na maaaring makaranas ng pamamaga ng tuhod o kasuan. Ang mas masakit bukod pa ang iba pang karamdaman. So ano nga ba ang sa mga babae naman? So dito naman sa mga babae, sa simula, ito mga sa mga babae naman ha makinig. Para sa mga babae naman, ang sintomas sa simula halos walang sinyales. Ito ay nasabi ko na halos walang sinyales. Ngunit maaaring maramdaman ng pangingirot kapag umiihi na. Kapag umiihi ka at may lumalabas ang mabahong likido. Ito ay nasabi ko na hindi lang siguro nyo guys napapanood. So mayroon ako mga videos na sinabi ko na kung ano nga ba ang uri o sinyales na dapat ninyong malaman sa tulo sa kababaihan. So andyan yung likido sa ari. Kapag nahawa ng tulo ang buntis at hindi agad magamot, ay maaaring makaapekto sa mata ng sanggol. So maaari pong makaapekto sa iyong sanggol kapag ikaw ay may sakit na tulo, ay maaari pong mabulag ang sanggol. So, maaari pong mabulag ang sanggol kapag ikaw ay buntis and then may tulo ka. So, pwede pong mabulag ang sanggol o makaka-apekto po ito sa sanggol. So, makalipas ang ilang buwan o taon, inulit ko guys sa malinaw na malinaw. Makalipas ang ilang taon o buwan, ay maaaring makaranas ng pananakit, kirot sa puson o sa ibabang bahagi ng tiyan at maaari ding magkaroon ng problema. Maaaring magkaroon ng problema sa pagreregla at tuluyang mabaog kapag hindi maagapan. Inulit ko,
Kapag hindi naagapan, ay maaaring mabaog ang isang babae kapag hindi naagapan ang sakit na gonorrhea or tulo. So kaya habang maaga pa lang kapag ito'y naramdaman nyo na, ay wag na po kayong magatubuling, ipagamot o ipatingin sa inyong doktor. Hindi po nakakahiyang patingnan sa doktor. Dahil yan po ay mabibigyan kayo ng gamot na dapat nyong inumin. So ang tawag nga dyan is gonorrhea can be treated. So treated or what is antibiotic. So be treated with antibiotics. So what is your choice? 'Di ba antibiotic of antibiotics may be included. So ilalagay ko dito sa screen ko kung ano yung mga dapat yung inumin na gamot para mas malinaw. Kasi nga hindi ko talaga siya ma-pronounce ng ayos or hindi ko siya ma-perfect. So ilalagay ko siya sa screen ko, guys. So ang gamot sa tulo o ay ayan. Ayan yung gamot sa tulo. So ayan, guys, at 4 na tablet at nagkakahalaga talaga. Mamahaling gamot ito, guys. Mamahaling gamot is 4 na piraso ay umaabot siya ng 600 pesos. So uminom kayo ng 2 tablet sa isang araw. So 2 tablet sa isang araw. Yung 600 mo ay 4 na piraso lang. So 2 days mo lang yun iinumin. So araw-araw sa loob ng 2 araw, patay ang bakterya or infection sa iyong katawan kapag itong gamot nito ay ininom mo. So, ilalagay ko siya sa screen kung ano nga ba ang mga dapat ninyong inumin na gamot. Or pwede rin ang Inoflux 3 times a day. So, ilalagay ko siya sa screen, guys, kung ano yung mga pwede nyong inuming gamot para sa inyong sakit na tulo. At take note, kailangan ng resita mula sa inyong doktor. Kaya kailangan yung patingnan para ay ma-check kung ano nga ba ang inyong nararamdaman, kung tulo nga ba yan or ano ang inyong sakit. So, hanggang sa muli, guys, gabay pa nakabigay ako sa inyo ng idea. Huwag kayong mag-alala. Ilalagay ko rito yung sa screen ang mga dapat yung inumin na gamot. And God bless you, guys. Don't forget to subscribe and like and share. Thank you so much for watching. God bless.